Sasakay ng ng government yung smallest na ano ng gobyerno, sakay ng gobyerno ng 'di ba yung pamilya o yung barangay mayroong kapitan, 'di ba? Yung ano, yung ating yung syudad mayroong mayor. May yung probinsya mayroong gobernador, 'di ba? Pilipinas may presidente. Kasi lahat yung kinopya sa Diyos. Sa church hindi pwedeng walang hierarchy. Kasi yun ang protocol, yun ang paradigm na sinusundan na kung bakit mayroong spirit, mayroong soul, mayroong body. Kung bakit may Diyos Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Di ba, Kuya Boyet? No. So, gaano kahalaga ngayon ito, Kuya Boyet, yung lahat ng mga kapatid maunawain itong hierarchy na ito, yung buhay na pinag-uusapan natin. Mamaya, katasin natin, mga kaps. Sige. Individual lang meron yan eh. Mm. No? Kasi nga pinaka-authority natin, kumbaga spirit eh. Mm. No? Pinaka ano niya, soul. Yes. So, kailangan mag-manifest sa body yun, katawan. So, ibig sabihin natin dito, so, kailangan talaga yung isang tao, kasi pagkaayot niya sa gusto, may problema siya eh, kailangan niyang duman sa gospel eh. Yung naging problema nga, sabi ko nga, yung langit. Di ba? May problema sa langit dahil nga kay Lucifer na naging Satanas. So, kailangan masolusyonan yun. Ganun din dito sa karya ng Diyos sa lupa. At alam natin, ang nanggaling yung kay Adan. So lahat ng mga taong hindi pa nalakip, no? Sa panahon natin ngayon, hindi nalakip doon sa kamatayan ni Kristo pagkalibing, taglay-taglay nila yan eh. Kaya lang si Satanas ang authority nila. Dahil sa kanilang makasalanang espiritu na may buhay ni Satanas, so lahat ng ginagawa niya yan, kaya sabi natin, kasalanan eh. Si galing kasi doon sa spirit niya na may lahi ni Satanas, na may buhay ni Satanas, gagamitin ngayon niya yung soul niya, yung good and evil niya, para sa katawan niya. Para anin yung pahalagahan itong katawan niya na to na may hangganan, may limitasyon. May limitasyon. Kasi nga Satanas ang buhay niya eh. So lahat, hindi siya makakawala doon. So kaya kailangan talaga, katulad natin tayo hindi natin narinig kay Kuya to, hindi tayo makakalaya doon. No? Kasi nga yung ating soul spirit nakabilanggo sa katawan na to, sa temporal na buhay na to. So kaya kahabag-habag yung mga tao na hindi tayo maririnig. So kailangan natin ngayon sa habag ng panto narinig natin yung gospel. So kailangan i-practice natin sa atin, no, sa buhay natin. Kaya nga sabi ko nga kahapon sa live ko na hindi natin inimbento to, yung gospel of God. No, o yung bautismo ng Ama. Galing mismo sa Panginoong Hesus yan. Kasi may dalawang problema. Langit at lupa. So yung sinusolusyonan ng bautismo ng Ama ay yung problema natin sa langit, sa spirit. Yung bautismo ng anak, ang sinusolusyonan yun, yung naging problema sa lupa, kay Adan. So kasi, kaya tayo nakarating ngayon, sila Paul, hanggang 1992, yung sinusolusyonan lang nila ron. Habang nabubuhay sila, yung kanilang buhay na panlupa eh. Yung nga, doon sila humuhugot sa, sa millennium. No? So tayo hindi, doon na tayo, natapos na tayo doon. Kaya nga tayo panlangit eh. Para madatnang kang buhay, kailan magkaroon ka ng buhay ng Ama. Kasi nga, Ama, yun ang yun doon nagka-problema si Lucifer, na naging Satanas. So tayo ang papalit sa kanya eh. No? Kasama yung mga kapatid nating mga natulog. So ngayon, napakahalaga yun. Pag naintindihan mo sa sarili mo yun, sabi ko nga ako, minimeditate ko, yung spirit ko, may buhay ng Diyos yan. No? Yung soul ko, may buhay ni Kristo. So ginagabayan niya yun, yung aking soul, para sumunod, magpasakop sa spirit ko. Yung sabi ng Panginoon Jesus, yung kapangyarihan at kapamahalaan, no? Ibinigay na sa Kanya at ibinibigay sa atin. So paano ko na ipapractice sa sarili ko? So ibig sabihin, kailangan yung authority, meron na tayo eh. Meron na kasi spirit ng Ama nasa atin eh. Yung power. Sa akin naman, yung nakikita kong pinaka-power dito talaga, yung power of love. Sabi nga, yun yung kailangan talaga. Yun ba? Yung mga nangyayari sa atin. Yung motive ko ba? Talaga bang, yan ko sa mga kapatid, nagpunta ba ako dito? Ano bang layunin ko dito? Makikain lang? Oo. Talagang makita ko, mahal ko kayo, magamit daw ako ng pano para lumago tayo sa pag-ibig sa natin, pananampalataya. Yan, ganun yun, yung motive ko lagi. Pag hindi yun, hindi pag-ibig na yun, pag may iba na. So sa mga hindi naman natin kasama, ano ba layunin natin saan? Iligtas. Yung maniwala sila sa gospel, yun yung love, yun ang pinaka-ano natin eh. So anong pamamaraan diyan? Iba-iba na yan. Katulad nga ng sinabi ko, yung dahil nga kailangan kami nila Lando noon, yung mga kasama ni Sarah, yung mga tao niya,
Nagulat sila, sinabi ko satanista ako. Oo. Dati hindi ko matanggap yun. Oo. Ano yun? Kasi hindi nakikinig eh. Sabi ko, sinusuwa ko yung mga reliyon. Sabi ko, yan ang ginamit ni Satanas para hindi nyo maintindihan yung simpleng ginawa ng Panginoon Jesus Christ. So nakinig sila. Oo. Kasi akala nila, religyoso ako eh. Akala nila, akong pastor ako na. Nung marinig nila yun, nakinig sila. Sabi ko, dati yun. Sabi ko, satanista ako dati. Sabay Pero ka na. namatay na. Sabi ko, maniwala ako. Sabi sa kailangan, shake mo eh. Oo, shake Para mo. ginawa ni Sige. Kuya sa Barreto. Dahil di nakikinig yung mga senior, hindi binara ni Kuya. Oo, kailangan kasi yung ganun. Gagamit tayo ngayon na marahil sa kanila, ano yan, evil. Pero dahil ikaw, ang motive mo talaga, iligtas sila, good yun. Oo. Kaya nga sabi si Kuya, kung ano bang motive mo eh. O, ikaw ang nakakaalam nun. Yes. At magre-reflect yun. Ang number one motive natin, yung patatagin yung church. Ito bang gagawin ko na to? Sa ikatatatag ng church? Siyempre, pangalawa, yung mga paano sila maligtas. Yes. So doon papasok yun. Pagkat sabi nila, mali yan, ganyan ka, ang buhay mo. Hindi sila pwede humatol sa atin. Eh, tayo yung nakakaalam ng mabutit masama. So, yun ang nakikita ko yung dati kasi ano ba yung power, yung authority. So, sa akin, yun yung minedetect ko eh. Yung power, ano ba yung power? So, yun sa akin yung power, yung may kapangyarihan kang umibig ng walang kondisyon, kahit sino pa yan. So, yun ang nakikita ko sa bawat isa sa atin. Yes. So, pag naintindihan mo, madali na sumunod sa mga ako nga, yung parang authority ko, yung local ko, yung mga, ako parang alipin eh, parang gano'n. Oo. So, yung iba, yun lahat na, yung madali mo nang masunod. Kasi nga, nag-ooperate ka individual, yung kilala mo yung authority mo, yung spirit. Yan, madali na sumunod, hindi ka na magiging, ano ka ba, yung alam nating sinira nga, sabi mo nga kahapon, yung authority, yung pinangunahan ng mga kulto. Talagang hindi tayo dapat sa kanila sumunod dahil yan, may mga laman pa yan eh, may mga sarili. Ito wala na eh. Kaya nga purihin natin ang Panginoon, pero makikita mo yung wala na siyang sarili. Talagang spirit. Yan tayo dapat magpasakop. Yung mga Diyos na nagmamahal talaga sa atin. So, yun ang kapalit. Yes. Yung mga iba. Ayun na nga. Magsalita naman. So, Nal, di ba, ako nakikita ko lang, pag sinabi kasi yung authority, di ba, Nal, mahalaga yung authority. Dahil nga, kapag sinabi mong authority, lalo't sa Diyos ang usapan natin, yung buhay ng Ama na ito, eh, parang hangin yan. Hindi kasi, pag sinabi ko siyang authority, sa pinakamataas na konteksto nito, bilang Ama, eh, siyang sa lahat, siya yung sasalahat, di ba? Siyang kokontrol sa tinatawag nating blue tsaka red o yung pangkalahatang creation, di ba? Siya lahat ang kokontrol ang Ama eh. Pero dahil tayo ang tagapagmana nito, di ba pag sinabi mong ang Ama hindi pwedeng pasakop sa anumang bagay, manapa siya yung sasakop. Ibig sabihin, hindi pwedeng ipasakop ang Ama sa anumang set ng standard o rules. Halimbawa, sa Christianity, di ba si Paul Nal, marami ring tinawag na mga rules sa church law nung panahon nung church age, yung lalong-lalo na yung tinatawag nating early Christians, hanggang medieval Christians, meron silang mga tinatawag na mga pamantayan sa ethics. May mga pamantayan sila sa mga tinatawag nating mga sa standard ng tinatawag nating dapat ikilos ng mga mananampalataya, di ba? So tayo, sabi natin, tayo ay inalin tulad sa hangin. Di ba? Sabihin, pag sinabing hangin, pag sinabing hindi ikaw ang kumukontrol sa lahat, na yung mga bagay na sinasabi nating Rex o Lex. Di ba ang Lex Rex ay The law is the king. Yung Rex, the king, is the law. So ibig sabihin kung paano si Jesus Christ nung panahon na lumipas na yung Old Testament, sapagkat dumating na yung fulfillment ng law, kaya sabi niya, I am the fulfillment of the law, siya yung kaganapan ng kautusan. Ibig sabihin, sisirain ba natin yung kautusan? Hindi. Mabuti ang kautusan. Kaya lang, sinasabi natin, yung kautusan kailanman hindi pwedeng yan ay mas ahead o mas mataas kaysa ron sa persona. Kung di, tayo ay Rex na mas higit tayo sa kautusan. Hindi tayo pwedeng gagawa ng utos na bandang huli siya ang sasakal sa atin o hahatol sa atin. Manapa tayo ang kumukontrol ng
kautusan. Kaya yung mga Hudyo dyan sumasabit eh. Kasi kapag under ka ng kautusan, therefore, merong law, merong sin, merong death. O pagka meron kang law, sin, and death, sakop ka niyan, nako, yari ka dyan. No? Kailangan talaga maintindihan natin ang dumating si Jesus Christ. Nung sinabi niya, I am the fulfillment of the law, nauunawaan na natin na yung in-exercise ni Jesus Christ ay lex. Dito sa atin, sa church age, pinauunawa sa atin ng Panginoon bilang may spirit tayo ng Father, tayo ay lex. Dito sa church, may hierarchy. Mayroong tinatawag tayong lex. Pagdating dyan, si Kuya yung pangkalahatan na nagdi-define ng mabuti at masama. Nagdi-define sa context ng ethics. Diba? Hindi tayo pwedeng pasakop sa anumang set ng rules o standard na titik. Hindi pwedeng humingi tayo ng ganon. Kung hindi, sinasabi natin bilang hangin, nandyan yan pero pwedeng alisin anytime. Halimbawa sa atin, merong kalayaan si Ronald, may kalayaan si Kuya Boy, lahat tayo may kalayaan. Kaya lang, our freedom, di ba, and when freedom of Kuya begins, di ba? Pag nagsimula na yung, sinasabi lang natin na yung ating freedom, yan sakop, pumihinto, sakop yan. Kapag sinabi na ni Kuya, sinabi nung ating elder, kasi may hierarchy nga rito, hinto tayo. Di ba? Hinto tayo. Gaano kalaganal sa tingin mo, bakit napakahalaga nung mayroong tulad ni Kuya sa context ng hierarchy na siya yung kailangan tingnan natin bilang ating elder, ating Kuya, ating authority para sundin. Bakit kaya anong kahalagaan nito? Napakahalaga ng good time. Sige nga. Na meron tayong authority kasi unang-una yung Holy Spirit sa kanya muna na dumadalo Siya muna pinaranas niya. Oo, bago sinabi sa atin, pinahayag sa atin yung mabuting balita na yan, yung Holy Spirit na yan. At napakahalaga ng authority tayo kasi siya yung, halimbawa, may mga mali tayong nagagawa, ganyan, o parang may magsasabi sa atin na to, ganyan, mali yan, may magko-correct ba na parang magulang na sasabihin sa atin na anak, mali yan. Ganun, kasi numero 1 yun siya yung dapat natin gawing modelo, ikaw padron. Kaya nga, di ba, pag natatanong tayo kay Kuya minsan sa tungkol sa Kuya, sa pamantayan, sinong pamantayan? Ako! Di ba? Kasi nga, in-emphasize ni Kuya na pag siya, ano ba yung meron siyang, meron na pwede natin makita sa kanya, pwede nating gawing pamantayan, di ba? Kasi, kakapa tayo ito pag wala tayong pamantayan. Kasi wala tayong authority. At saka wala tayong hindi tayo nagsaset ng rules. Hindi tayo sakop ng kautusan. Manapas, sabi natin tayo yung kautusan. So kakapa tayo rito, ano bang dapat gawin? Kaya nga, halimbawa, kanya-kanya pala tayo rito. So makikita mo yung iba na itang kapit, baka pwede magkalat. Pwede na pala tayong gumawa ng mga bagay na marumal-dumal. Diba? O kaya yung mga bagay na pwede tayong mapahamak sa labas. Di ba kasi may batas May batas sa labas di ba? Yung tinatawag na consequential ethics. May consequence ito kapag tayo lumabag. Pero as far as salvation is concerned, wala tayong problema doon. Kasi hindi tayo sakop ng 6,000 taon na 7,000 taon ng mga pamantayan na pinagagawa na dito ng mga taon ng mga batas. Hindi tayo sakop niyan. Di ba? Sakop lang tayo ng pag-ibig ng Diyos. Sakop lang tayo ng authority ng Diyos. Sa puntong yon, walang makakahadlang doon kahit sino. Kaya lang sinasabi natin dito, pagpasok natin ng 8th day, may blue dyan, may red, may yellow. Bagamat lahat tayo ay nasa yellow o divine o golden yellow, pero yung pagiging golden yellow ni Kuya, higit yung kanya pagiging yellow sa ating pagiging yellow. Diba? So kailangan mahalaga yun kasi ang Diyos, nung araw pa ang paradigm, kahit nga si Kristo, di ba? Sa Corinto, sa 1 Corinthians 15:28, siya naman yung magpapasakop. Di ba? Pagkatapos niyang pasukuin lahat ng kanyang kaaway, pagkatapos niyang i-practice yung kanyang
power and authority, yung kanyang sovereignty dito sa tinatawag nating millennial reign of Christ. Bago siya pumasok ng defecation, siya naman ang magpapailalim. Isusuko niya lahat ang kapangyarihan sa control ng Ama. Kaya lagi meron talagang hierarchy na ang Ama naman ang siyang sasalahat. Dito sa atin, kailangan pag-usapan na natin kasi future ito. Pero although faith ito, kailangan dito pa lang kailangan may exercise. Na kailangan talaga pag sinabi ni Kuya siya yung pamantayan. Pero kailan natin nakita si Kuya sa mga bagay-bagay na kung minsan, mas malaya pa tayo kay Kuya. O, di ba? Sa totoo lang tayo pinakamalaya. Pero, kung minsan, tayo pa yung mas malaya kay Kuya. Kasi, pagkatapos lecture ito, nandito na tayo sa mga patay sindi. O kaya doon sa mga, di ba? O again, hindi tayo nakakasala doon ha. I mean, hindi nag-aalis ng salvation yun. Pero sabi natin may konsekwensya. O baka mamaya gumawa na tayo ng mga gawain na hindi pwedeng ayunan ng batas sa Pilipinas, di ba? Kailangan talaga maunawaan natin ano ba talaga yung power and authority meron tayo. Kasi pag sinabi mo yung authority, sovereignty, divine yan. Yung power, human yan. Hindi pwede yung police, meron siyang authority, manghuhuli siya ng kriminal, lala siyang baril. Kasi yung baril, power. Yung kanyang authority, yung kanyang tsapa. Tayo, meron na tayong authority. Yung power natin, wala pa, limited pa yan sa ngayon. Pero dapat meron na tayong power na pwedeng i-exercise sa loob ng church na ito. In fact, hawak natin yung kanilang kaligtasan ng mga tao. Hawak natin yung kanilang kapahamakan. Hawak natin kung saan natin sila ilalagay. Ang pagkapahamak ng sanlibutan ito, hawak natin. Di ba? Maghahatol tayo sa tribulation period. Hahatol tayo ngayon na kung sino ating gustong iligtas. Lalo't alam natin na pagdating sa tinatawag na kaligtasan, yung sovereignty, power and authority meron na binigay kay Kuya, binigay sa atin, pwede nga tayong magligtas without the gospel. Di ba? Na walang gospel. Di ba na obedience is better than sacrifice? Yung obedience, not in the context of Saul at saka si Samuel, hindi doon, kundi sa context ng obedience is better than sacrifice, dito sa church, dito sa last days, na pag sinabi mong obedience, may higit daw dyan. Ay, pag sinabi mong sacrifice, may higit daw dyan, yung obedience. Ang ibig sabihin ng sacrifice, gospel. Tama? Ano yung obedience? Yung obedience, it requires authority. At sa context ng authority, kailangan talaga dito palang may hierarchy. At nakikuya muna yung sovereignty, power, and authority na mayroon tayo na binigay na rin ni Kuya sa atin. Kaya lang ano yung limit ng ating authority at saka yung sovereignty. Walang limit yun. Pwede niya exercise yun. Pagdating sa power, kasi ang context ng power, human. Medyo, di ba? Wala pa tayong raw power. Ibig sabihin, limited pa yung ating katawan, di ba? Kaya naman, hindi tayo kumikilos ng basta-basta. Kasi baka mamaya, sabi ko, palulubugin ko yung lugar na yan. Hindi pa naman talaga natin kayang palubugin ngayon yan. Kung gumawa ka ng bagay na gumawa ka ng dinamita, o kaya C4 bomb, di ba? Kaso ka dyan. Kulong ka rin. Kamo may power ka, di binomba mo yung lugar. Di ba, Je? Kontrolado yung power. Yung power na yan, dapat alam natin kung kailan dapat ikilos yan. Kailan gagamitin. Kasi ang power natin ngayon, magligtas. Humatol. Marinding power yon. Yung humatol. Yung tao pwede mapahamak dahil sa atin. Di ba? Yan ang power natin. Marindi. Pero yung ibang raw power na hindi natin pwedeng kaya pang gawin. Di ba? So, kontrolado tayo rin kasi nandito pa tayo sa kalagayang divine at human. Parang si Kristo. Si Kristo ba limitado nung siya ay divine human? Hindi niya nga alam yung kanyang pagparito. Di ba? Hindi niya nga alam kung sino yung humipo sa kanyang laylayan na damit. May mga bagay siyang hindi magawa. Pero, human kasi, may human aspect siya. Pero nung divine siya, alam niya rin yung mangyayari sa future. Alam niya rin kaya niyang bumuhay ng patay, kaya niya magpahamak, at kaya niyang walang lumpo, may sakit, hindi gumagaling. Kasi, divine siya at human.
Diba? Not until nung mabago na yung katawan niya, mayroon pa bang hadlang sa kanya? O, kahit di ba human si Jesus Christ, pero fit na yung kanyang katawan sa kanyang divinity. Yun ang inaantay natin. Kaya sa ngayon, mahalaga na may hierarchy para nang sa ganun maintindihan natin kung paano tayo kumikilos. Diba, Nald? Paano natin maunawaan ito? Kasi yung power na available para sa atin ngayon, parang kay Kristo noon, limited pa. Diba? Pero dun sa spirit, dun sa soul, yung kahit magligda, wala nang limit yun. Hindi naman pwedeng maikulong yung isip natin. In fact, pag nandito tayo, yung isip natin, pwede magpunta kung sa isang lugar na yun. Diba? Pero dahil divine human din tayo, ang pwede tayong i-exercise ngayon, yung kaligtasan ng mga tao at kanilang kapahamakan. Yun ang dila ng mga tao ngayon. Na pagdating doon, marindi. Isipin mo, kahit hindi pala gospel na, pwede kang magligtas ng gustuhin mo ngayon. Di ba, pag tinatanong natin si Kuya, yung gusto ko. Yung gusto kong gawin. Sa totoo lang, lahat pwede nating gawin. At pwede rin nating hindi gustong gawin yung gusto nating gawin. Huwag lang yung nakokontrol ka na ng mga bagay at ikaw na yung kinukontrol, hindi ka na sovereign nun. Pag ikaw na yung kinukontrol ng isang bagay, kundi ikaw ang kumukontrol sa lahat ng bagay na pwede mong gawin at di mo pwedeng gawin. Huwag lang babalik ta rin yun. Naintindihan mo, Nal, kung gaano karindi yan? So sa ngayon, ano pang pwede mo na makakita dyan, maidagdag mo dyan, lalo-lalo na ngayon na sa context ng sinasabi natin sovereignty, yung power and authority na available sa iyo ngayon by faith, kasi may spirit ka ng Father dyan na pwede tayong ma-exercise na rito. Ano pa pwede yung salvation. Paano ka magsisave ngayon kung ganun palang usapan? Hindi ka ba natutuwa nung ganun? Kadali yung magligtas ngayon? Sipin mo kayo ba ito? Ni wala na yung faith. Hindi man kailangan ng faith. Hindi pati nga grace eh. Talagang yung gusto ng Diyos. Kasi nga, authority pinag-uusapan dito. Hindi tayo sakop ng 6,000 years, hindi tayo sakop ng 7,000 years. Kung minsan, inaano natin yan, ini-import pa natin yung 6 saka 7, dadali natin dito. Yun ang nakikita kong problema. Pag malabo pa sa atin, itong gospel na pinarana sa atin, para ultimately, mawala na sa atin. Mawala sa ating sistema, sa ating matrix, yung kamandag nung redemption history, yung 6 saka 7, na ang Diyos, hindi niya baluarte ang 6-7. Redemption, ang baluarte ng Diyos, yung 8 day, lalong-lalo yung eternality na yon and beyond eternity na yon, na Diyos lang ang issue. Kasi kahit nung wala pa yung 7,000 years na to, di ba, Diyos lang issue. Nung wala pang, di ba, wala pang Lucifer, wala pang Adan, wala pang creation, Diyos lang ang nag-exist. Ano mayroon siya ron? Power and authority, yung kanyang sovereignty. Di ba tangay yun din ang context niyan? Power and authority. So, kayo mga kapatid, anong masasabi ninyo ngayon dito sa mga usaping ganito? Sinong gusto mong Lot, ikaw Lot, may idea ka? Ikaw Neneng, si Neneng Caps. Para anong masasabi mo dyan sa rindi ng power and authority na yan? Yung kuya, yung pagkaunawa ko dun sa power and authority. Kasi nung si Jesus Christ, nung nandito siya sa lupa, actually meron na siyang power and authority. Siya lang yung dapat yung batas dito sa daigdig yung time na yun. Kaso limited siya. Una, yun sabi nga nasa divine human pa lang siya. So pero kontrolado siya ng Diyos Ama. So ang lahat ng ginagawa ni Jesus Christ dito sa lupa ay kontrolado ng Ama. Yun. So, sa pagkaunawa ko, kailan in-enjoy ni Jesus Christ yung power and authority niya. Yes. Actually, na-enjoy lang niya yun nung na-resurrect siya at tumakyat sa langit. Kasi doon inano sa kanya yung power and authority. Dito sa ibabaw ng langit, maliban sa Ama. At dito sa lupa. So, yung power and authority ni Jesus Christ, actually na-enjoy niya ngayon. Kaya lahat ng gusto niyang gawin ni Jesus Christ, pwede niyang gawin. Kasi wala na siya sa divine human.
nasa ano siya glorified na siya ngayon at siya na may hawak ng lahat. So, sino man ang gusto niyang maligtas, magagawa niya through the church. So, dahil si Jesus Christ actually, diba, maliban sa Ama. So, ano pa rin yung Ama? Nung si Jesus Christ, ito na nga, dito na tayo, kay Kuya naman. So, inapoint niya si Kuya, ni Jesus Christ. Gusto niya si Kuya diba? So, nalaman ni Kuya yung gospel, at ito ngayon yung church. So, si Kuya naman, si Kuya lang talaga dapat yung batas dito sa daigdig. Wala nang iba pa. Kasi siya yung anointed ni Jesus Christ. So siya lang yung batas. Siya yung law dito. Walang iba dapat sundin kundi siya lang. So nakuha naman ng church yun. Tayo, nakuha natin. So si Kuya mayroon siyang power and authority dito sa daigdig. Kaya lang, kontrolado. Kasi nasa divine human din siya. Pero kontrolado siya na Jesus Christ. Surrender tayo At yung Holy Spirit, lahat ng ginagawa ni Kuya is kontrolado ng Holy Spirit ng Diyos Ama. Yes. Father. So, tama ba kung mga kapatid? Tama rin. So, pagdating sa freedom, yung freedom, yung kalayaan natin, ano lang ang pwede at pwede ting gawin sa context ng freedom? Sa freedom naman, sa church, ang pagkaunawa ko naman ganito, di ba tayo nakapailalim tayo sa authority ni Kuya So tayo, actually, si Kuya kasi, yung freedom niya, actually, na-enjoy lang niya yun sa pagsunod doon sa Holy Spirit ng Diyos Ama. So kontrolado din siya ng Holy Spirit ng Diyos Ama at ni Kristo. So tayo naman... So sa freedom pa na yan, ang context, puro mabuti lang? Yeah, kasi actually si Kuya wala na kasi sa good and evil So ibig sabihin nun, may enjoy niya yun. Dahil sumusunod sa doon sa sa Holy Spirit ng Diyos Ama. Kontrolado. So, alam mo naman sa Diyos Ama, kahit na yung evil, good. So, dapat, hindi pa rin mawala sa atin na yung evil is good. Pag nakay Kuya. So, kasi dito sa day, wala namang evil. Yeah. Ang nag-exist lang yung evil dito sa 7,000 years. Redemption history. In fact, ang author ng evil si Satanas. Pero, ang Diyos, siya yung tinatawag nating siya yung tinatawag nating sa context ng tinatawag na absolute good and evil, ang Diyos yan. Pero ang author ng evil si Satanas. Pero ang Diyos hindi gagawa ng ganun. Kasi lahat ng ginagawa niya puro good. Pawang mabuti. Sabi mo nga pati yung evil, sa Diyos good yan. Depende kung anong purpose, kung bakit lahat mabuti. Kaya lang naman may context tayo ng issue ng good and evil kasi somehow yung 7,000 years sa sakop ng good and evil, nakakapag-influence sa atin. Pero sa Diyos ba may evil? Wala. Di ba? Sa day ba may evil? So paano natin mape-perfect itong freedom na ito sa context ng 8th day na mayroon tayong freedom. Pero dahil by faith nasa 8th day tayo pero hindi pa naman kasi nagbabago yung katawan natin by sight. In real time, nag-aantay tayo ng transformation. So, ang ibig nating sabihin, paano natin tatamasahin dito yung freedom? Ano lang yung freedom meron tayo? O paano malilimitahan yung freedom? Ikaw, G, may idea ka, G, sa context ng freedom? Halimbawa, sabi ni Kuya, with your freedom end, pwede na itigil yung inyong kalayaan kapag sinabi kong hinto na yan. Yeah. Ibig sabihin, walang limit. Walang limit yung freedom natin. Hanggat hindi sinasabi ng authority, hinto yan. Tama? Kaya kasi nga, kung paano si Kuya, kontrolado ng Holy Spirit ng Diyos Ama, tayo din ay kontrolado ni Kuya. So dapat, may enjoy lang natin yung freedom natin, according to Kuya. So, may sabihin na nagsasubmit tayo sa divine. Kasi lumalarawan sa divine, si Kuya, tayo yung human. So, nagsasubmit tayo ron para sa kabutihan natin na hindi tayo mapariwara kasi baka mamaya yung freedom exercise ng wala beyond control na pala ng authority may consequence yan at pwede mo yung kapahamak. Pero sa salvation ba intact? Intact. Hindi ba nagbabago yung ating kalagayan, kaligtasan?
Kasi no one can separate us from the love of Kaya God. wala, pag duwan ka sa gospel, automatic, ano ka kontrolado ka ng church Kontrolado ka ng authority dapat. Kaya naman pag hindi na tayo nagpa-control sa authority, mayroon tayong natawag na disiplina. Ganun na nangyari. Kasi nga hindi tayo nagpa-control doon. At alam naman natin yun individually. Pwede tayo makulong. Kaya pwede tayo pwede. madimanda. Halimbawa Diba? dito kuya. Halimbawa Consequence. ito nangyari. Halimbawa na for example doon sa Barreto nangyari. Kay Tech. Malalaman natin na nagpapakontrol tayo sa authority at sa church kung sa dapat natin gawin na masilan. Legally pwede tayong makulong. Legally pwede tayong madimanda. So pag once na gumawa ka noon nung time na yun, pag ginawa ko to, palagay kaya magustuhan to ni kuya. Ano mangyari sa church. So andun yung pwede kang gumawa ng Ano ba yung nangyari kay Tech? Kay Te. Walang problema. Solve na solve ang salvation niya kasi nasa church yan Nasa church, Ang sinasabi mo lang ngayon, siyempre, yung kapatid yan Diyan tayo nagkakampi, kaya sira-sira, whatever will be. Kaya lang ibig mo bang sabihin yung tolerance, yung maximum tolerance, yung posible na baka may mas makakabuti pa ron. Halimbawa, sa nangyaring ang ganon, pwedeng makumit mo na masampal mo. Pero Romans 8:28, makakabuti pa rin? Actually, alam ko naman pagdating sa ganun, basta nagpapasakop ka sa church, kahit alam mo nangyayari kay Tech, walang problema kasi sakop siya ng church So, ang alam ko, ang kahinatan niyan is good pa rin. Kaya lang, yun nga, bago tayo gumawa ng ganun, dapat alam natin individual na yun ba ay nakakasakop sa church, nakakabuti ba sa church o sa authority. Palagay mo kung gagawa natin, papayag kayo yung authority. Kasi sakop tayo ng authority through the church. So kahit na napakasama pa nung kanuna yon, kahit napakamura ng mura, napakawalang hiya, gumanon siya. So, mayroon tayong Pwede pa rin tinatawag tayong na ideal, less ideal. Kung na-commit man natin, Romans 8:28, sa tingin mo, sa context ng Romans 8:28, paano ngayon mapapabuti yon yung pangyari na yon? So, ba, dinidefine natin yung Romans 8:28 laging sa context ng kaliligtas, number 1, yung katatagan ng church, yung tinatawag na expedient, constructive, beneficial. Doon natin laging dinidefine yung freedom natin, doon laging sa kabubuti ng church. Ano ba, na-commit na yon na hindi natin makontrol. Kung minsan kasi nasisingitan talaga tayo ng ating human, pagiging human, o yung bugso ng ating damdamin. Pero di ba may Romans 8:28 naman? Sa tingin mo, ano ang mga factor na magiging Romans 8:28 yun? Palagi ko generally, basta talagang kasama ka sa church, ang kahinatan nun is mabuti. Kasi wala na tayo siguro nibili. So, ang lahat ng gawa ng church, basta sakop ng church. Sabihin, pag talagang ang kapatid, kasama, kahit na ano pang kasamaan, wag lang abuso. Generally, ang kainatan nun is kabutihan pa rin. Halimbawa, biglang humingi ng tawad. Halimbawa, nakita sila, humingi ng paumanhin. Sorry po, ganyan. O kaya, magiging kaibigan niya pa yun. Magiging tropa niya yun. Mas maya-maya, baka mawitnessan pa yun. Magiging bodyguard niya pa yun. Yan ang mga Romans 8:28 Pero halimbawa naman, kung nakapagtimpi, hindi na-apply yung kick ni Teyon. Hindi niya na-apply yung kick, halimbawa. Flying arm pala. Flying arm. Na-control dahil nagpa-control ka sa Holy Spirit. Binago ka. Ano naman ang epekto halimbawa nung gano'n? Ganun din. Kumbaga kabutihan, either na may maligtas, kahit na hindi pa yung kano, baka malay may mga nakakita, around lang sa mga nakapaikot Barreto, doon. nakapaikot doon. Wow naman, napakatindi naman ng mga kapatid, mga ano na to, mga taong ito. Talagang napakabastos na ng mga walang hiyang mga tao na yan, pero sila talagang gano'n ang pagpapahinuhod. So, sa atin kasi, whether makumit mo o hindi, dahil tayo puro positive, puro tayo na good, puro nasa Diyos tayo lahat napapabuti. Yan ang kagandahan sa atin. Sige. Kasi lahat ng tao, mga titingin dyan, lagi may masasabi. Lagi may sabihin, ayaw ko maging Christian, kaya ganyan pala, parang ano ba tawag dito na
under desire, parang Kasi sa ano mic, yung wala kang hindi ka na kumikibo, di ba? May mga ganun man. Iba na, ba't ganyan nakasagwa naman? Ang makikita ko kasi dito dapat naging lesson sa atin, yung bawat isa sa atin talaga, yung motive mo, yung walk in the spirit. Moment Kaya pala may utos. living by faith. Live by faith, Yun. walk in the spirit. Oh, kapag kasi pag ganun, yung motive mo lagi, hindi ka madadala ng sitwasyon. Ito ba, makakabuti ba to? Makakasay kaliligtas ba ng taong itong gagawin ko? So pag ganun, sinampal niya ay okay yung motive niya. Kasi nandoon hindi ka nadala ng galit mo, ng sarili mo. Kasi yun ang ilaalis natin yung sarili mong motibo. Kaya kailangan, laging yung isip natin nakaposisyon. Living by faith, walk in the spirit. Para pag dumating yung mga ganyang sitwasyon, siyempre nandoon ka, yun ang good yun. Kasi sa mga manunod, may iba-ibang yan mga iba-ibang dating yan di ba? Ay, ba't napakasama naman, kala ko Christian yan, ba't ganyan? Hindi yun ang issue natin, titingnan natin dito, ay Diyos sa magitan ni Kuya. Kaya nga sinabi, hindi natin alam yung motive ni Tek. Kaso nga sa mga pangyayari, nakita natin dahil sobrang pagod, di iba na yun. Nahaluan na ng di ba? Kaya malalaman natin talaga yung sarili. No? Ayaw natin sa gusto ganun So, na after nangyari. all, Kaso nakakabuti. Kaya nga may mga ganito tayong talakayan ngayon Kaya nakakabuti sa atin. Ang talaga natin ngayon, laging pagising pa lang sa umaga, surrender na. Yan. Para sa ganun lahat ng mga sitwasyon, mga pangyayari, hindi ka madadala ng pagod, ng init, ng dami ng tao, naggalit. Kapatid, di ko rin maano yan. Siyempre, akin yun ang natututunan ko. Amen. Kasi minsan pag hindi ako nakasurrender, talagang mainitin ang ulo mo Madadala ka ng mga pangyayari, sitwasyon. Pero pag nakasurrender ka, maawa ka pa sa taong yun. Lahat naman ng ginagawa nitong taon to kasalanan. Kakahabagan mo pa siya. Mabuti man o masama. Si Abby. Jay, ikaw naman Jay, anong pwede mong sabihin Jay? Baka i-dribble lang ni Kabenji yun. I-dribble yan na. Siyempre, naunawaan ko naman yung kalagayan niya sa time na yun. Siyempre, talagang Lahat tayo. emosyon yun Tayo ka Kaya nga dapat talaga, yun nga, kailangan talaga, tayo, surrender talaga. Para yung gagawin natin, alam natin na kung talagang, kasi yung mga tao sa labas na nakatingin sa atin yan Tapos, nasasabi natin, Diyos buhay natin, tapos yung gawa natin, taliwas dun sa dapat nating i-actualize. Kailangan talaga nakasurrender tayo lagi. Para yung gagawin Dito natin. sa akin tuloy-tuloy. Good lahat. Church, Sa akin. authority, tsaka church. Amen. Yun lang mga kapatid. Sito Budingding. Si Buding-ding. Budingding. Ikaw ba, Buding, anong gagawin mo? Flying kick o flying slap? O flying kiss? Flying kiss yata kay Buding. Si Abby daw, di lang daw niya sampalin yung Ano mga daw? sisipain niya pa din. Sipahin ko pabalik sa bansa niya. Alala, si Lolo mo nakikinig, yari ka. Hindi lang. Sige, Buding. Ikaw, Buding. Patawa ko lang po yung mga kapatid. Si Ang ganda na ginawa ni tita. Si Budang naman kanina pa niya ini-imagine kung paano nangyari yun. Kasi ang tangkad daw Diba? Tinalo. Siya ba'y lumipad, tumalon? Ano pa? In-imagine ni Budang kung paano niya gagawin kasi gagayahin niya raw. Pag meron, hindi na makulit to tayo. Pagpapraktisan niya raw si Tarzan. Uy! Paano mangyari? Sige nga, kwento mo nga. Pero tayo maganda rin naman yung nangyari kasi nga at least may pinag-uusapan tayo. Diba? Kasi kesa naman yung kay Kit yung pag-usapan natin. Oo nga. Pero at least, meron pa Sinalo siya ni tita. Oo, meron ng Yan ang iba. maganda kay Tek. Ang ginawa ni Te, para mawala yung focus kay Kay Kit. Sa kanya naman. Oo. Mahal ka tita, te. Kaya sa susunod, abangan na naman natin. Pero sabi nga, di ba, tayo ni Lolo kahapon na sa isang banda gusto niya rin sa kabila ng isip niya. Gusto niya rin pagtanggol si tita Pero sa kabila din ng isip niya, parang ayaw niya din ipagtanggol. Kasi nga sa totoo lang tay, ano rin kung ikaw din naman siguro lalagay sa sitwasyon ni tita, baka hindi lang ganun yung magawa mo. Oo. Lalo na kapag nasa kasagsagan Sabi ka nga na ng... papapag, kung nandun ako, bakit di lang Kaya lang tay, mas kinukuha kasi natin tay. Hindi naman natin sinasabi na tama yung ginawa ni tita o kaya mali yung ginawa niya. Wala tayo dun Wala doon sa issue ng Ang tama. kinukuha lang natin tay,
siya yung mas ideal na dapat gawin. Oo, kasi nga, di ba, sinasabi nga ni Lolo kahapon ba? Oo, Wednesday. Kahapon na, inaano kasi niya yung kaibahan talaga nung Gospel of Christ sa Gospel of God. Kasi ang Gospel of Christ talaga tayo. Ay, matindi yan. Talagang baka hindi lang talaga ganun yung gagawin mo kung Gospel of Christ yan. Kasi nga kapag Gospel of Christ, may katawan pa yan tayo. Talagang mas ano pa yung katawan dyan eh. Mas nangingibabaw dyan eh. Kasi nga pagka Gospel of Christ, parang ang dating yan. Nawawala pa yung salvation mo. Sa panahon natin ngayon ha. Kasi ang mas Nag-end ideal na. talaga. Nag-end na. O sige, sa'yo naman, Kate. Pero na meron lang. pa yan. Nasa ano yun? Nasa The Ark? Hindi tayo sa... Pero i-share na lang sa The Personal? Art. Sige. Personal. Pero tayo Malakas kasi ang mas ideal na daanan talaga ngayon, yung Gospel of God, na kung saan, pati yung katawan tayo, wala na talaga. As in, wala na. Hindi na nga yan na, hindi na yan nasasaktan, hindi na nakakaramdam ng ganito. Kaya lang tayo, yung Pentecost, kasi may Pentecost pa din kasama ka pa rin naman doon Pero, yung Pentecost na yun, ang ipapractice kasi natin dito, yung mas nakaka-benefit sa lahat. Kunyari, di ba, meron naman tayo, minsan nararanasan natin yung ganyan. Kaya lang, mamaya-maya tayo, magigilt ka. Makakaramdam ka ng parang mali ata yung ginawa mo, parang ganun. Kasi nga, nakita mo, may naapektuhan na iba di ba? Yung testimony natin, o kaya sarili nating sa Panginoon, 'di ba? Yes. Kasi magkaka-guilt ka eh. Magigilty ka. Oo, kaya mas maganda pa din gawin talaga natin yung mas ideal. Yung gayahin natin yung Panginoong Hesukristo. Nung dinuduraan siya, sinisipa siya, tinatadyakan siya. Pinabuhat pa siya ng krus, nilatigo siya. Wala lang siyang wala siyang response dun Pero ano pang response niya sa dulo? Patawarin niyo po sila. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, sobrang hirap niyan Kaya tayo. yung bottom line talaga nandun Yung lagi sa ideal. grasya na kung saan Oo, ang God, tayo. para maligtas lang yan. Oo, kasi tayo Magsasakripisyo yung ka. freedom na tinatanong mo tayo kanina, ang freedom natin dito, yung maligtas yung mga tao. Oo, exactly. Hindi para i-exercise kung ano yung gusto natin yung freedom na kung saan pwede kang magligtas. For God so loved the world. Kasi nga tayo, kaya nga, di ba si Jesus Christ, hindi pa naman siya King of Kings ngayon Ano pa lang siya, priest tagapamagitan siya di ba? Between man and God para maligtas di ba? Kaya naman hanggang ngayon nagtitis ang Panginoong Yesu Oo. Cristo. Pero sa tribulation, magagalit yan. Kasi nga, kaya kala natin, di ba tayo akala natin, tayo ang Panginoon, hindi nasasaktan ngayon. Nasasaktan na, bakit? Nararamdaman niyang church Pero di ba tinitiis ngayon? Bakit? Kasi nga, doon pa lang siya gaganti sa tribulation. Kaya siguro tayo, gusto rin ipapractice sa atin ng Panginoon, yung hanggang kaya nating magtiis. amen. Oo, yung habaan natin, yung pasensya natin. Yan ang pinakamahirap. Naku, wala ko niyan. Yan ang habaan natin, lahat ng pwedeng habaan. Yung pasensya, syempre. Yung yung pag-ibig sa kanila kasi nga, baka mamaya, maligtas pa sila tayo. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ikaw naman, ano naman ang masasabi mo ron sa freedom na pwede mong i-exercise na ngayon? Saan mo dinidefine yung freedom ngayon? Papasok pa rin talaga tayo sa gospel Yung freedom kasi natin nakadepende kung saan ka tumitingin. Okay. Para kasi sa akin, tatay, sabi nga ng Panginoon, yung sacrifices na ginagawa natin daily, dun siya mas nalulugod. Kumbaga, yung take up your cross daily, di ba? Yung, kumbaga, isipin natin lagi, yung gospel. Diyan kasi talaga tayo lagi magbe-base. Sa lahat na nangyayari sa atin, sa mga kapatid, kay Tita Te, yung mga ganyang sitwasyon, sa atin, sa araw-araw na dinadanas natin, mawawala lahat yung kapag binalik mo talaga agad, tatay, sa gospel. Kasi yan talaga ang magbibigay sa atin ng, patay ka na, that better resurrection Pentecost. Ako kasi tatay ganun Minimeditate ko lagi yung gospel Pag may mga ganyang sitwasyon, gospel. Pero mahirap nga minsan, katulad nung nangyari nga kay Tita Te. Bugso ng damdamin talaga yun. Kung ako puposisyon sa kanya, sabi nga, baka hindi ko lang matadyakan yung tatay. Baka mabugbog ko talaga yun. Ganon. Kaya napensa ako as Tita Te. Para ako talaga. Ganon talaga Ganon Totoo totoo talaga yun. Pero katulad nga sinasabi ni Budang, yung mas ideal. yung mas ideal talaga yung kailangan natin gawin. Kasi doon malulugod ang Panginoon, unang-una.
At pangalawa, hindi tayo, kumbaga dun papasok yung maturity na tinatawag natin, tatay. Amen. Lalago ka, hindi lang physical, kundi yung spiritual. Doon tayong lalago talaga, tatay. Amen. So, yun lang yung nakikita ko message doon, tatay. Si Tita Lot. Si Lot. Lot, sige nga, ano yung pwede pang i-exercise doon sa freedom na yon? Yung freedom kasi na ano kuya, yung pipiliin mo pa rin eh. Okay. Oo. Ikaw Kung- pa rin mismo yung mamimili kung yung sinasabi ni Budang, yung ideal na hindi ikakasama, ikakapahamak or magkakaroon ka ng consequence. Lalo individual at saka in church. Opo. Kasi ano eh, yung kasalanan kasi wala naman na kuya eh. Oo, wala tayong Safe na wala naman na tayong tayo problema dun eh. doon. Wala tayong wala. question kasi dun eh. Yan ang Safe na kagandahan sa tayo. atin. Oo. Oo, kaya lang, ando doon yung kagaya niyan, may consequence din talaga. Mm. Kaya, ano pa rin, yung lesson doon, yun, gospel. Mhm. So, dinidefine mo pa rin yung freedom, doon pa rin sinasabi ni Bodang at ni Abby, yung salvation. Oo, Yung kaligtasan pa rin ng mga tao. Kasi yun ang pinaka ano ng Panginoong Jesucristo ng Ama. yun ang Ang ano tawag kasi natin eh. doon, yung tinatawag nating Budang, alam mo yun? Yung mission. Great Commission. Yeah. Great Great Commission. Commission, oo. Kasi sa araw-araw, di ba kuya, yung sa atin, iba-ibang tao yung nakakasalamuhan natin, iba-ibang ugali. Yes. Kaya talagang, siguro pinapatatag din tayo. Oh, yun ang purpose nun eh, kung bakit Oo. nangyari yun, kay Te. Walang ibang dahilan yun kundi maturity. Oo, maturity. Matuturin tayong lahat. Kaya nga naging lesson learn, okay, study ng mga kapatid. Saka ganun Para din kung naman saan tayo tayo, eh. Kagaya kay Tita puposisyon. Tati, iba-iba lang ng Iba-ibang Amen, sitwasyon. amen. Oo. Oo. Kaya nga Siya ako yung hindi nailabas masyadong Oo, Kaya nga, Hindi. Atin tinatago. tinatago, Teka muna, nakahide. speaking of labas, ba't di ba nilabas ni Kit? Nilabas lang din naman niya. Yan. Na hindi mo na Lihim na hindi nabubunyag. O sige, Jing, dagdagan mo yung sinabi ni Lot. Ano yung ano pa ron, dapat matutunan natin doon. Yung unang-una nga po tayo talaga yung naging maliwanag sa atin yung gospel eh. Na talagang wala na yung luma natin. So yun, susunod na yung pinaka-daily natin ginagawa na talagang kailangan mag-mature, kailangan talaga surrender. Amen. Gawin natin kung ano talaga yung mas nararapat, tsaka yung paano tayo makakapag-ipon ng reward. Mhm. Yun yung pinaka... Yun ba yun? Jing, yung reward, yung Kasi habang tayo, nandyan tayo, nandito pa talaga tayo eh. Ah. Kaya lang talaga, sa mind natin, talagang wala na eh. Amen. Nandun na tayo sa talagang pupuntahan natin. Kaya lang, pag tayo pinairan natin yung damdamin natin, nandyan na, ayan na. sisingit ngayon yung human. Diyan, hindi mo na, lalo na hindi mo na makontrol. Yun na. Pero nandun naman tayo, once na humingi naman tayo ng tawad sa Panginoon. Ay, oo. Andun yung pagpapatawad, andun yung pagpapatawad. Tsaka yun, ano lang sa atin talaga, lesson sa atin na talagang ano yung natin yung May handa natin yung ating maturity. Kaya nangyari yan eh. Kaya kuminsan nga iwas na iwas ako, Lord, wag sana akong kumagamit, iba naman. Pagkatapos ni Kit, si Te naman. Para sa atin lahat yun. Mapalad nga yung mga kapatid na ginagamit tulad ni Te. Kasi kung tayo yun, baka hindi lang yan nangyari. Sabi nga ni Abby, baka hindi lang flying slap ang nangyari, kundi flying feet. Doon para niya titirahin sa betlog. kita mo. Tita Eden. Si Lola. Tita Eden, ano masasabi mo, tita? Sa balating natin. Dapat mo na. Nakakarinig siya ng pagmumura at siya na mismo minura. Sa akin kasi, ano na yan eh, lumampas na yan eh. Sisiw lang sa akin yan dahil doon Yung mga mismo. pinagagawa niya. Hindi ko yaan sa kanya. Mas matigdi pa. Oo, mas matigdi. Naku, napakalutong na wala ka namang kasalanan. Nandyan yung Kaya lang, ang napakapalad ko naman dahil
ano na ako eh. Oo, human divine. Eh ngayon, paano pa yun? Lalo na ngayon, ang buhay natin na nga, eh, ito na nga, nakrimit ka na, ang buhay mo Diyos Ama. Tatablang ka pa ba? Amen. Wala na. May sunog ka na, abo ka na. Kaya nga ngayon, pag may naririnig nga ako, yung tao na talagang masalamat din ako dahil nahasa rin ako sa kanya. Motherfucker, God damn it. Yung mga ganon, oh my God, talaga yan ang almusal namin eh. Wala ka namang ginawang ano eh. Parang ay, grabe. Sana mag-bets. Sana mag-bets. Kaya sanay na. Kaya ipapayo ko Puto lang live natin. kailangan wala ka na, abo ka na. Kung naulay natin, yung turo ngayon, kaya kailangan talaga nakikinig tayo sa nagtuturo. Kung ano yung itinuturo. Amen, amen. Kasi kung hindi mo unawaan yan, andyan pa rin yung nakakasingit pa rin yung sabi nila pagsubok. Susubukan pa ba ang spirit ng Ama? No. Oo, kaya mamuhay tayo talaga sa Wala akong kinalaman sabi nga dyan, natin, sagutan kailangan tustos tayo paggising. Kahit pagtulog. Amen. Oo, amen. Amen. Si Ate Apple. Mga caps. Ano masasabi mo ba? Silog sumakap. Sinuturuan ba tayo ng Panginoon lahat? Yes, naman tayo. Ayan, salamat pala Para sa sa Diyos. atin din lahat. Amen. Ayan ang kagandahan kay Apple. Kuha niya lahat agad. Abraham. Hindi niya na kailangan magsalita mahaba. Gets ka na yan. Anong dating sa'yo, Ben? Mamuhay ngayon. Narinig mo ba? Oo. Pati nga yun narinig eh. Ice cream. Narinig mo. Pati nga yung itlog. Anong yung sa anak ko sa akin Bago tayo ngayon, no? baka tinubo ko. Grabe ka naman pala. Murahin ka. Malala ka. Baka di na makalakad yun. Kapwa naman yan, Abe, Abra. Iba na lang. Iba na ang tanong niya. Iba na lang, wag ako. Marami ka. Amen na. You see, no? So, mga Caps, ang talagang ano yun, Ito naman yung nasa kupod bukas. Ikaw ba? ako talaga nakikita ko talaga, sabi ko nga, yung Romans 8:28, malawak talaga yan. Yes, all things. Ginamit nga ni Paul yan sa panahon niya. Pero sa atin kasi, ang context ng Romans 8:28 sa Gospel of God, yung kung ano nga sabihin ng authority. Yes. Yung sabihin ng authority na pinatawad ka, wag mo nang ulitin, mga ganun. Ayun ang talagang di ba? Tapos ituturo ni Kuya yan sa mga iba nating kapatid kasi ilang issue lang doon. Yung parang sinabi ni Lolo sa akin, tay, go and sin no. Yan, kasi authority ang issue dyan Yan ang kagandahan sa atin. Kapag Kung ano yung sinasabi ni Kuya, yun na yun. Oo. Yun eh. Yun ang hindi maabot ng mga early Christians, nila at na medieval Christian, yung mga dumaan sa Gospel of Christ, yung paano tayo mag-handle ng sitwasyon na ganyan sa context ng authority. Sandali lang yan Iya nga sa atin, kaya mahalaga yung hierarchy. Kasi kapag dito, wala yung tinatawag nga nating authority, sa mga problema, hindi tayo mapag-iisa, kung hindi agad mapagkasundo yan. Dito, sandali lang yan. Yan ang kahalagahan ng kung bakit yung paradigm ng Diyos na merong authority, meron siyang sovereignty, power, para na sa ganon, may pakita niya sa atin. May pakita ng Diyos kung gaano kahalaga yung marating natin yung pagiging persona niya. Kasi, hatol tayo. Yung ba naman mga bagay na gano'n, hatulan nga natin yung angel We are judged. Di ba? Angels, we shall judge. Angels, di ba? And we are judged according to what we have done To the body. to the body. Di ba? And we shall judge angel. Yung mga bagay lang na yan na maliliit, pagka yan pa ba naman mahirapan tayong hatulan. Kaya naman mahalaga itong ating pinag-uusapan kasi yung maturity na dapat sa pang last day upang mahanda tayo sa transformation. Dapat yan alam niyo na kung ano ang nararapat. 'Di ba? Yung dapat at hindi dapat. Para pagdating ng pagbabagong katawan, panibagong naman yan. Panibagong yugto na naman ng sovereignty natin meron, yung power natin. So, antayin nila matapos yung mabago yung katawan natin. Di ba, kids? Yes, Oo, amen. tingin ko lang, pag di mo hinihian yung mga Chinese dun sa West Philippine Sea, di ba? Yari Pero mo, pag lunod sila lahat dun, Lunod sila lahat doon, Lunod. tay. Yung kalagayan natin kasi ngayon, kumbaga, Yung at mo.
ano tayo, tagapamagitan pa lang, saserdote. So hindi pa natin talaga pwedeng i-ano yung judgment. Yes. O, ano. Pag nagbago na yung katawan natin, doon natin sila ano. Yun. Habang hindi pa nagbabago yung katawan natin, kasi mediator tayo, mediator ang Panginoon sa buhay natin eh. Nadudoon pa rin yun eh. So kaya talaga dapat, yun ang pinakamataas doon. Talaga. Sa akin, parang hindi ko matanggap yun eh. Yung gano'n na ano. Pero saan nakikita ngayon, yung paghiganti natin, at darating pa yun. Sabi ko, pag nagbago na yung katawan natin. Oo. Yung ano, yung... At saka para maging di tayo basta-basta buli-buli ng mga ano. Dapat matatag ang bawat isa sa atin. Ayan na nga. Diba? Pag matatag ang bawat isa sa atin, walang hindi ano, hindi nila tayo pwedeng anuhin. Diba? Basta-bastahin. Diba? Ngayon makita Tama. Kaya ang Panginoon nga Kaso ngayon, kasi hindi nga, watak-watak pa. May hindi pa tayo talaga ganun kasolid. Kaya nang gusto ni Kuya, lahat tayo tumatag. yes. Amen. Kasi nga tayo mabuli-buli. Oo. sila ang bubulin. Sa palagay mo ba, kung doon kay sa Barreto, kung merong security guard doon, dahil kaya natin magbayad. Oo. Ahantong pa ba Yun? sa may-ari yun? Eh ba, yung security guard pa lang, tapos na yung problema, di ba? Hindi siya, Kaya yung at isang- saka di siya gaganon. Kaya lang Sa kasi kapatid yung isang reliyon na mga ano ngayon, di ba? Pero mahina pa yung power nyo, authority. alam nilang Yung security ganito yun na eh. ni- Gaganunin nila. Di ba? Di ba? Proud sila na meron silang parang Yung mga bandila bandila ng na reliyon nila. kinakabit pa nga nila eh. Huwag mo gaganyan. Ano yan? Di ba? Ganito yan, ganito yan. Ganito yan. Diba? Hindi tayo magbabanggit ng reliyon. Hindi pa Para tayo- mga ganun. Hindi pa ba pinuputo ng Facebook natin, Dineta? Wala tayo, hindi naman na restriction yun. Dinalis nga ng tama. pete. Kaya Alright. Okay na, okay na. Doon sa ano? Doon sa, uy, kailan lang ha, yung, di ba? Na Merkules, yung lecture ni Kuya. Di ba, nakialam si Trump doon sa, di ba, yung sa Gaza. Gasa. Kung saan 200 kaagad, ano, yung patay, nung pinakilaman ni Trump. Kasi gusto ni Trump talaga, sabi niya lang, buding, Proseso. yung makontrol na yung ano. I will take over Gaza nga. I will over, yeah. I will take over Gaza. Sabi ni Lord, ano, sa akin ng ganti. Ibig lang sabihin yan, sa pangyari niyan, B, nakikita ko naman dyan, yung Gog and Magog. Tsaka Kasi- history ti tatay. Kasi finally, yung ano, yung ano dyan, yung Russia, talagang babalingan talaga niya, walang iba kundi yung Israel. Di ba, siya, nakahula pa rin dyan, yung Ezekiel 38-39. Yung tanga ni Gog, na kung lalagyan ng simayan, at doon hihilain yan sa bulubundukin ng Israel para makapangyari yung Gog at saka yung Magog, yung North at saka yung South, para magsama doon para digmain nga yung Israel in fulfillment ng Gog and Magog, na alam natin sa tribulation na mangyari yon. So yung rapture pwedeng mangyari any moment now. Kaya naman tayo ngayon napaka on guard natin, di ba? Tayo kumbaga sa mga strand ng Port Watch, talagang nagmamasid tayo ngayon, G. Kasi nga, di ba yung wormwood, unti-unting nililiwanag sa atin ng Holy Spirit, 29, ng Diyos. Siya kasi yung teacher, kaya si Kuya ginagamit ng Holy Spirit yan bilang siya yung embodiment ng Diyos sa last days, para ituro sa atin yung mga cryptic message dyan. Yung cryptic word, halimbawa yung 7 thunders. O ngayon, naunawaan natin, ang ibig pa lang sabihin ng 7 thunders, walang ibang ibig sabihin kundi shortening of time. Di ba? Kasi wala makapagpapaliwanag niyan eh. Hindi man kayang systematically paliwanag yun. Kasi cryptic nga. Hindi rin kayang paliwanag ng Bible yan kasi cryptic. Holy Spirit ang magpapaliwanag niyan. Ngayon, tayo lang ang nagpapaliwanag nito, eka nga ni Kuya, patungkol dun sa cryptic na yan eh, shortening of time, dahil nga dun sa last 3.5 years ng 7 years tribulation period. Di ba ang Great Tribulation period, lalo-lalo yung last 3.5 years, na kung di pa ikliin, pati yung mga hinirang ay madadaya. Napakahirap nun. Kanina, binasa ni Budang yung Revelation chapter 8, verse 12. Baliktad. Ay, hindi 8:12. Napakabagsik pala nun. Tinuloy niya yung basa. Yung 1/3 ng araw, yung katlong bahagi ng buwan, katlong bahagi ng bituin. Ang alam ko doon sa mga yun, kaya didilim ng todo kasi katlong bahagi ng araw, tatamaan. Yung tinasawag na 7 beses ang dilim, yung katlong bahagi ng araw, ng bituin, tatamaan. Kasi yung pagbagsak ng mga asteroids, kasi wala nang apoy.
Uwa. Ang pag-ulan na nga po sa tribulation period, marindi yan. Nahulog na. Yung buong revelation, yung buong yung chapter ng ng Revelation chapter 4 hanggang 19. Great tribulation period yun. Tribulation period na kung saan 'di ba? Natataka tayo bakit yung 3.5 years magiging 1 year and 2 months na lang ang inikli. Halos nawalan siya ng nawalan siya ng 2 years and 4 months ang mawawala doon sa Great Tribulation na yun. Magiging 1 year and 2 months. Dahil dahil sa pinabilis yung oras. Pinabilis yung ikot ng daigdig sa kanyang rotation na supposed to be dapat sa kanyang revolution 365 days. In a year ang kanyang revolution. Aba, gaano kabilis umikot sa kanyang gaano kabilis yung ikot ng kanyang revolution at rotation sa kanyang axis ang daigdig. Pagkatapos tamaan niya ng tinatawag nating wormwood. Sa Bible, wormwood Ang tawag na mga astronomer, mga scientist na nag-aaral sa pangkalawakan ng astronomy astronomer. Pagka pala tumama yung asteroid na sa daigdig, magbabago ang ikot. Bibilis siya kasi sikat pa lang araw, mamaya madilim na. So yung sinasabing yung pinaikli, paikliin. At kung di paikliin, maraming pati mga hinirang ng Diyos madidisip. Sobra palang ikot nung daigdig. So dahil din na normal yung ikot, ano mangyari? Na parang trumpo pag tinamaan ito. Aba, marindi mga lindol yun. Marindi mga tsunami, tidal wave, ayun, marindi yan. So kaya nga yung mga tao doon naghahanap ng kamatayan, hindi na masumpungan. Sa sobrang hirap na yon. Kailan yan? Kailan yan? Sa atin, by the year 2030, ang daigdig, gunaw na. Hindi pulbos, gunaw. Ibig sabihin, parang bangkay ang daigdig. Mabaho. Babaho ang daigdig, yung dugo na sintaas ng leg ng kabayo. Dalawang theory. Yung 2032, ang starting point kasi noon, 32 AD. Dating na yan ni Kuya, yung kanyang number talaga ni Kuya yan. Yung isa naman, 30 AD. Sa ating kasi 30 AD, yung ating mas nakikitang posisyon na tama. Kasi wala namang problema, kay 30 AD, starting mo 32 AD, yung dulo kasi niyan, 2030 tsaka 2032, pareho nga, iisa yan kasi nare-reconcile yun dahil dun sa 2032 minus 2 years is equals to 2030. Ba't nag-alis tayo ng 2 years? Ba't nag-alis tayo? Almost 2 years na nakukonsume natin doon sa last 3.5 years. Yung tinatawag natin hinihiram na buwan. Kaya, ang 2030 tsaka 2032 iisa, kasi yung shortening of time doon, kapag 2029, mag-add ka ng 3.5 years, ang bagsak natin 2032. Mula sa 2029, April 13, Friday yun, mag-backward tayo ng 3.5 years pabalik, 2025. So, ang 2025 talaga, start ng tribulation period. At ang end niya, 20, 30, or 32, pareho lang yun. Pero kailangan, kung paano ang tribulation magsisimula ng 2025, what about rapture? Mauna yung rapture before Great Tribulation period. So, ibig sabihin ng rapture, nasa tungki ng ilong natin. Na ang pinaka probability nito, budang, itong 2025, April. Lalong-lalo itong April at saka May. Pinaka sagad na niya, yung fall feast, September. Pero, mas naniniwala ako itong spring feast. Mahal na araw. Kailan ba natin nakita yung mga bituin lumilipad anak doon? May yan? June yata yun. June ba? June 12 yata yun. June 11 or 12. Magbawas ka ng 40 days. Kung yun ang rapture, babalik na 40 days.
40 days. Pamahiin na si Tata. May. January, Ah, February, diba? March, April, May. Ayan. May, April. Mga ganyan, oo. April something. Yun lang nga ang sinasabi natin. Kaya meron pa rin data yung nakita nating mga umakit na mga stars Sabihin ni doon. Lolo. Alien yun. Mystical tayo? Mystical tayo. Eh, ako naniniwala na ako kasi hindi naman ako mystical eh. Sabi mo, laki-laki ng Pilipinas eh. Pupunta kami sa 8 day. Di ba? Nakapagtataka yung Beijing Pot. Akala ko nga kala ano yun eh. Tinan mo Kala ko nga kala day pa yun eh. Una si Kuya, Ayun pala, kapit nila. walang kalam-alam, kikidnapin pala siya. Ano bang sabihin ng kidnap? Rapture. Kasama pala siya rin sa Nueva Ecija. Pagdating ng Nueva Ecija, may plano palang mag-almusal doon sa tindahan ni Daypay na Lugawan, tsaka ni Densyo. Eh, nandun na siya ngayon sa Tarlac eh. Yung boyfriend niya. Nandun na sila ngayon nakatira sa Daypay. Meron silang business ng Lugawan doon. Eh, doon kami pupunta. Alam mo bang napaka-suabe ng aming biyahe? Kasi isang punta lang namin, nakukuha namin yung lugar. Siya, ano ka pa niyan eh, maliligaw ka niyan eh. And then, sasabihin ni Daypay, napakahirap ng mga palatandaan. Paano yung muon? Meron pong pick-up na pula. Diyan po sa tapat namin. Saan? Kanang kaliwa. Kanan daw. Yung palang pick-up nasa kaliwa. Di ligaw na agad kami, di ba? Anong klaseng pick-up? At anong klaseng pula? Yan, daming pula. Sabi nga ni Kuya, meron international red. May tangerine red. Ano ba yung red? Di ba? Wala, basta alam ko, pulang pick-up. Oh, sabi naman niya, basta po number 8. Sa isip ko number 8 eh, yung plate number. Yung address ng bahay na sinalaki ng plate number yan, number 8 yung ba. Paano ko na nakikita yun kung mabilis yung pick up yung sakyan namin? Di ba? Kaya lang, alam mo, ginawa ng Panginoon. Nakita namin yung red na pick up. Ayun, red na pick up. Kaya lang, nasa kaliwa. Eh, nakita ko yung 8. Ang laki. Ang laki, sinlaki na Ronald. Ang laki talaga. Aksidente ba yung 8 na yun? Dalawa pa kamo. Dalawa pa. Taas Baba. Eh bakit naman dalawa yun? Panlaki kasi kakapaglupa. At ito pa nakapagtataka. Ano bang 8 day? Di ba ang 8 day defecation na yan? Nagbalik na si Kristo kalagayan niya bilang Diyos. Sino may pupuntahan namin doon? Si Daypay. Kaya yung aksidente pa pinangalanan ni Kuya ng Daypay yun. Defecation. 8 day. Ba doon kami dinala? Aksidente. Ang hirap paniwalaan, pero tingnan mo naman, ang Diyos ba? May aksidente ba sa kanya, Jing? Oo, yung mga inong ibig kong sabihin, na ang Panginoon talaga, yung kanyang mga binanal, talagang kanyang gagabayan. Pagdating namin ng Nueva Ecija, makikita na naman namin doon sa pwesto nila, sa tapat ulit. Divine Store. E divine na naman yung ating pinuntahan doon. Divine Human, di ba? At nandun din yung cryptic. Sipin mo yung katindaan na sabi nga ni Levi, tagal-tagal ko na rin kung nakikita, cryptic pala dyan ang tabi. Di ba? Kasi nga yung cryptic na message natin, shortening of time pala yan, paikliin pala yung last tribulation period, tayo lang ang nakapag-discuss niyan, na yan palang 2032 ay iisa kasi ang shortening of time dyan na ipapaliwanag nating mabuti na yan pala i-divide mo yung 1,260 days o 42 months o 1,260 days, that is 3.5 years, i-divide mo into 3. Saan ko naman kinuha yung 3? Yung 3 na yun yung tinatawag na ikatlong bahagi ng bituin, ikatlong bahagi ng buwan, ng araw. Tribulation period yun eh. Kaya nga, yung mga one-third na yan kasi hindi na normal. Kailangan paikliin dyan. Kaya nga yun ang cause ng pag-ikli eh. I-divide mo dun sa 1,260 days o 42 months is equivalent to 1 year and 2 months. Sakto hindi? So kailan ang rapture? Ngayon, any moment now. Kailan ang tribulation period? After the rapture. O after the rapture, 3.5 years, given yon, intact yon. Pagkatapos ng Great Tribulation, 1 year and 2 months lang. By the year 2030, tapos ang daigdig. Kaya ang Panginoon, ang panalangin natin, come Lord Jesus, come quickly. Thank you, mga kap. Very quick, very quick. Thank you mga kapatid. Mga kapatid. Thank you po, mga Matindi yun, matindi yung ating